Kung ang nasabing lupa na pagmayari ng inyong lolo at ito'y nakapangalan sa inyong lolo, no? At ang tatay mo ay siyang nagbabayad sa bangko ng tinatawag nating amortization nito, no? Ay hindi nangahulugan na dahil patay na ang lolo ninyo ay ang tatay mo na ang may karapatan o naging pagmamay-ari nito. Ang karapatan ng tatay mo ay masingil niya, no, sa kapatid ng tatay mo yung ambag nila doon sa lupa, no, na binayad, no, na binabayad ng inyong tatay. Okay? Ibang usapan yung kung yung nagkaroon ng halimbawa ay nagkaroon ng auction sale, okay? At ang nakapangalan nito, nailipat ito sa tatay mo. Kung nailipat ito sa tatay mo, yung pangalan nito, at tinuloy niya yung bayad, no, ang installment, eh, siya may tuturing na exclusive owner ng nasabing lupa at hindi ito magiging pagmamay-ari ng inyong lolo. Kaya ngayon, kung ito man ay pagmamay-ari ng inyong lolo, ay bahagi ito ng kanyang estate, no, na kung saan lahat ng mga anak ng inyong lolo, kasama ang tatay mo at saka yung mga kapatid na naghahabol, no, ay may karapatan sila doon sa lupa kasi bahagi ito ng mana. Again, ulitin natin, ang karapatan ng tatay mo ay singilin din at i-reimburse ng mga naibayad niya doon sa lupa na kanyang sinasaka, no? Upang hindi naman magkaroon ng tinatawag nating unjust enrichment, no? Doon sa kapatid ng tatay mo na nakinabang sila sa ginawang pagbayad ng amortization o hulog na sa lupa ng tatay mo. Lamang na kayo pag may alam sa batas.